Hi guys, Mami Park is here, and in today's video ay meron tayong pag-uusapan at syempre learnings na naman. So bago yan, syempre magsha-shoutout muna tayo. At ang i-shoutout natin ay from the video of store advices, advantages and disadvantages ng trial and error method. Now, ang pag-uusapan naman natin, ang pag-aaralan naman natin for today's video ay mga personal tips and ideas ni Mami Park para sa inyo. So, shout out sa mga upcoming kasari, sa mga nagbabalak maging kasari, papasukin ng negosyo ng pagtitindahan, specifically sari-sari store, no? Napaka-importante nito kasi para magkaroon na kayo ng start up, o paano ba sabihin? Yung timeline nyo ay maintindihan nyo na yung inyong unang pagdadaanan. Kaya naman ang pag-uusapan natin ay kung ano ang mga nagaganap sa loob ng panahon ng trial and error method. Actually, dapat nga ito ang mauna. Dahil, syempre, nagkaroon na tayo ng advantages and disadvantages. So, marami akong mga vlogs tulad ng nasabi ko sa vlog na ito. Nakakapag-vlog na ako ng mga tungkol sa mga trial and error methods. Pero ano ba talaga yung mga literal na nagaganap sa loob ng trial and error method, no? So, pauuna ko nang i-shoutout si Kuya DTV na siya ang sa kanya nagmula ang ating naging topic last night, no, na maraming mga kasari ang mga tinamaan ng epekto ng pagdating ni Dali at ni Osave sa kanilang lugar. Kaya naman apektado sila, no? And I really do sorry. Magdasal tayo para sa ikabubuti ng hanap buhay, no? So, nag-comment kasi si Kuya DTV na sabi niya ay diskarte plus ano daw, paghahanap kung saan-saan ng supplier. So, yan ipapasok din sa ating magaganap sa ating trial and error method. So, sa mga walang idea kung ano ang mga pagdadaanan nyo, bibigyan ko kayo ng idea. At kung may maidadagdag kayo, just comment down below. Okay? So, let's have a shout out. This is a 12 comment. Shout out to Ricky Anuevo. Sabi niya, hi Mami Park, good day. Thank you for another informative learning. God bless. Lordsy of W Kuwait, congrats sa kids mo Mami Park. Ang bright nila like you and Daddy Park. God bless. Thank you. Ellen Pilar, watching Mami Park. God bless, love you. Thanks po sa mga learnings palagi. Love you too. 3, 4, 5 and everybody. Hello Mami Park, planning to open sari-sari store soon when I finish my contract here in Singapore. From user-TU4JR 1ZU4X or 4 times. Ba't ganito mga pangalan nyo, no? Ayan. DTV naman, correct, one at a time. Danas ko yan, hehehe. DTV 26. Veronica Reno 9656. Hello Mami Park, always watching from Qatar. Planning soon mag-sari-sari store. Pag mag-for good, 2025, ipon muna ang kapital, no? So, given na kayo ay nag-iipon, kayo ay naglalaan. Okay? So, ngayon, sa totoo lang nakikita ko, napapansin ko, marami na ngayon ang gustong pumasok sa pagsasari-sari store na pinaghahanda na, no? Dati, kahit simpleng nanay lang talaga, no, kapag naboboard o kaya naman ay gusto nga lumago yung binibigay na budget ng kanilang mga asawa, magsasabit-sabit sa kanilang bahay, no, magsisimula sa mga pakondi-condiments, pakonti-konting chichirya, and then until such time na kapag medyo naging mataas ang demand, nagdadagdag, no, nag-gradually, no. Actually, part din yan ng trial and error method. But today, ang pag-uusapan kasi natin ay yung pagdadaanan nyo na trial and error method na meron na kayong nakalaan na kapital na maghahanda talaga kayo para dito. Okay? Alam niyo po kung bakit yun ang gusto kong itakel at hindi yung halimbawa na yung napaisip lang at nagsabit-sabit, ganyan-ganyan. Kasi po, ibig sabihin po nun, alam niyo na sa sumatotal ang inyong reason why or purpose, no? Ibig sabihin, mag-okay, go-go kayo. Hindi maging okay, hindi kayo go-go. So, tututok tayo doon sa mga talagang lalaanan to. So, ibig sabihin, hindi tayo po pwede ditong magkaroon ng malaking mistakes kasi malaki ang mawawala dahil ito ay talagang pinaghandaan natin, pinag-ipunan, you know. So, siguro nagigets niyo yung ibig sabihin. Kaya naman yung pag-iingat ang gagawin natin, no? Ayan. Congrats, Mami, sa mga baby mo, Clarissa Aragit. Ayan. Merch Vlogs, hello Mami Park, God bless. Thank you po. Winnie, watching here Mami Park. And then, yun nga, sabi ni DTV, no, trial and error plus more gala kung saan mas mura. No, yan, kasama yan sa part na yan. So, simulan na natin. This is, random, no, in any order. Ayan, let's face your first day, your beginning, no? So, ipauna ko na, no,
ang ating startup capital ay hindi natin ibubuhos muna, gradually lang, no? So kaya ang vlog na ito ay applicable para doon sa mga nagplano na magkaroon ng hanap buhay na sari-sari store. Okay, so I focus on this kasi kung doon lang sa mga nagsimula sabit-sabit, ganyan, definitely wala silang hindi ganoon kaplakado ang plano. At definitely yung kanilang kanilang mga goals ay hindi pa talaga set na set. So doon sa mga OFWs, mga magre-retire, mga magre-resign sa work, and they're planning to do a business like this at talagang tututukan, magkakaroon talaga ng self-readiness for this, para po sa inyo ang vlog na ito. So let's focus on your trial and error method stage. So let's begin to your first day. Your first day is very important. Hindi nyo po ba alam, sa lahat po ng araw sa inyong paghahanap buhay, ang unang araw ang pinaka-importante sa inyo. Kasi dito na po magsisimula lahat ng journey nyo. No? The day one. Meron po tayong quote na first impression last. So kaya naman, ang first day ay napaka-importante. First day hanggang 3 months. Yan. Pero importante ang first day. So, you're going to open your store. You already decided to be a store owner. So, at maging tindero-tindera. So, syempre, lahat ng sinabi kong mga advices ko sa customer service, i-all out nyo na. No? Hindi lang sa unang araw, kundi hanggang sa gusto nyong maghanap buhay. Okay? So, ang first trimester, parang buntis lang ang first trimester or yung unang 3 buwan nyo, diyan nyo lahat ma-encounter ang lahat ng bagay-bagay sa pagsasari-sari store. Ito yung pinaka-crucial part, pinaka-crucial trial and error method ng inyong hanap buhay. Usually, dito din nagsisimula or dito nyo rin napupursee ang inyong tindahan ay kung i-next level nyo na or mag-a-add na kayo ulit ng additional capital kasi nakakapa nyo na if kailangan na ng tindahan ang mag-additional ng stocks. So, hindi natin ina-advise talaga ang magbuhos ng kapital kasi mangangapa pa tayo. And our store is depend on our customers. Customer is the blood of our store. So without the customers, kung wala tayong customers, walang hanap buhay na magaganap, no? At kung hindi rin lang kayo mapagpasensya, kung hindi rin lang nyo kayang umiti araw-araw ng buhay nyo sa paghahanap buhay, tatapatin ko na kayo, ang pagtitindahan ay hindi para sa inyo. Kaya kung darating sa panahon na may mga health issues kayo, like for example, hormonal imbalance, may anxiety kayo, na may mga depression kayo, pag pinapasok nyo ang pagtitindahan, lahat yan hindi excuse. Hindi yan excuse. Bakit? Hindi yan kailangang marinig ng mga customers. They don't care about your personal, kung ano yung mga pinagdadaanan nyo. Kasi, sa una talaga, magkakaroon ng relationship between customer and your business ay ang bentahan, kalakalan. So, doon magpo-focus. At doon din magpo-focus kung paano ka magiging matinong tindero-tindera. Dito din papasok ang kung paano mo maro-rolling ang iyong paunang kapital na inilabas. Dito din maaaral mo at makakapa mo kung anong mga supplier maghahanap ka. Ika nga ni Kuya DTV, hindi titigil makahanap ng mga supplier, no? Dito din gagana yung kung tumataas na ang demand ay makaka-deal ka ng magagandang presyo para maibigay mo ng maganda rin ang presyo sa customer. Dito din nakikita mo sa stage na to kung may possibility ba na may mga future dadating pa na mga existing kalaban or may magtatayo ng iba pang sari-sari store. Dito din malalaman mo, makakapa mo kung nagkakaroon ba ng pagtaas sa population, no? Kasi, importante pong malaman nyo yan. Mami Park, sobra ka naman, pati ba naman population? Abay, syempre, hindi nyo kailangan magmarites, pero malalaman nyo yan sa area nyo kung tataas ang population. Hindi baby ha, hindi yung mga buntis, ang inyong, ang inyong mga titingnan. Syempre, yung mga nagmamigrate sa lugar, yung kung bakit magandang tirhan or kung bakit magandang lumipat ang mga tao sa lugar nyo, something like that, dapat alam mo yan. Kasi diyan magde-decide ikaw at ang negosyo kung magne-next step ka na. More stocks.
kukurot ka ulit sa iyong nakalaan na kapital, magdadagdag ka. Papasok na rin dyan ang pagdidesisyon mo, syempre, ng pag-extend, pagpapalaki. Okay? So, Mami Park, too much early to decide with that. Yes. Kasi po, alam niyo po kung bakit. Meron po kasing mga sitwasyon, mga cases, na mabilis itong nangyayari. In my part, like in my part. Meron naman pong mga area or mga sitwasyon na delay ang kanilang growth. Dahil due to the circumstances, may mga reasons why. So, dapat napupursin nyo na yan. So, papasok lahat yan sa inyong first trimester, ang inyong first 3 months. Dito din, dapat naaaral nyo na kung paano nyo na gagamay ang pagtitipid sa inyong hanapbuhay. Kasi, ang unang buwan ng inyong hanapbuhay, handito yung lahat ng pagtitipid. And at the same time, yung self-readiness nyo na mapuyat, ma-stress, magkaroon ng konting problema sa health, syempre, kasi mapupuyat talaga kayo, madidrain talaga kayo. Hindi totoo yung, yung sasabihin na talagang, ina-advise ko sa inyo na aalagaan nyo ang sarili nyo kasi importante yun. Pero sa first month, sa first trimester talaga, sa hanggang 1 taon yan, na wino-workout nyo ang trial and error method nyo, nandyan talaga lahat ng sakripisyo. Nandyan talaga lahat ng pagtitiis, pagpupunyal, pag-grind. So, have a self-readiness, no? Pinauuna ko na. So, marami ang assignment mo at marami ang magaganap sa iyong first 3 months. Pero ang yung first day, napaka-importante. Okay? Lagi, mas gagana din dito ay ang inyong magaling na customer service. Kasi, sa month din po ng first 3 months mo, dyan mo din malalaman, makakapa, kung ang iyong mga naging customer na mga unang weeks ay pabalik-balik sa iyo. Kaya, napaka-crucial po ng first 3 months. Now, let's jump into 3 months to 6 months mo, no? So, palakad ka na ng kalahating taon. Ngayon, dito mo na rin malalaman if you are going to continue to renovate, innovate, mag-extend, magdagdag ng stocks, mas maghanap pa ng mga supplier. Kumbaga ba, mas i-improve mo yung first 3 months mo. Yan po ang magaganap sa iyong 3 months to 6 months. Dito din sa 3 months to 6 months mo, sa second trimester mo, dito din magaganap ang net income, kung maganda na ang kinakabig nito. Kung ang kinakabig ba nito ay more than na, no? Kung baga halimbawa, sa first month to third month mo, first to 3 months mo, minsan break even ka, minsan konti lang ang sobra, basta nabayaran na yung mga expenses mo, yung mga business expenses, umu-okay ka pa doon. Basta kahit papaano may nakakabig ka. Dapat sa 6 months, 3 months to 6 months mo, kung ang expenses mo ay halimbawa ay 2,000, dapat po ang iyong income, ang iyong net income ay doble nun. Ano ibig sabihin ng Mami Park? Kasi dapat may goal ka, no? Dapat doble na nun, higit pa, baka dapat triple pa nga. Ibig ko sabihin, kung may gastos ka na 2,000 or 2,000 a month para sa expenses mo, dapat may net income ka din na 2,000 a month or 4,000 a month. Ganon. Dapat doble, triple, or 6,000 a month. Dapat ganon ang goal natin. Doon kasi nakikita natin, nalalaman natin, if talagang ang tindahan ay merong growth at hindi tayo nagsasayang at nagpapagod. No? So, importante po yan. Paglakad naman po natin ng 6 months to 9 months, no? Last trimester sa buntes, ika nga. Ito yung mga panahon na ang iyong sales ay dapat dumodoble na. Ibig sabihin, naalala nyo po ba ako, si Mami Park, nung magkaroon na po ako ng maganda-gandang net income. From that day, nagkaroon na po ako ng sales target. Let's say, for example po, halimbawa lang ang sales ko for this month, halimbawa 100,000. Dapat next month, 150. 50,000 po lagi yung ina-add ko. Pero sa part nyo, okay lang kahit ano, basta lang mag-improve. So, bakit po ganon? Yun po para ma-motivate yung sarili ko. Kasi, ibig sabihin, kapag ka nag-sales po ako ng 150,
Ibig sabihin po, nakita ko talaga ang laki ng improvement ng tindahan, ang laki ng demand, mataas ang demand. Worth po siya na istakan, iayos pa, gastusan. Kung may mga improvements na kailangan para makadisplay ng maayos, worth na siya. Kasi, 50% ng dati kong sales ang na-add ng next month. Diba? So, ibig sabihin, ang laki ng rate, ang laki ng tsansa, worth siya. No? So, darating din dito yung part na magkakaroon kayo ng mga good problems. No? Kasi kung lumalaki ang demand, ibig sabihin, ang PC nyo, nasaan na ba? May PC pa bang ilalabas? May resources pa bang magagamit para may pampahiram kay store o may gagamitin para kay store? No? Hindi ine-encourage ang pangungutang kasi we are in trial and error method. Tatandaan po natin yan. So, kapag meron kayong goal kasi, meron kayong isinet na goal, mamomotivate kayo. Now, mami, paano po kung nadagdag lang po 1,000 from sales ko nung next month? Okay lang yon. Ang punto kasi dito is, makita mo na merong growth, may improvement sa sales. Yun po kasi ang importante sa negosyo, yung nakikita mong may growth. No? Ngayon, let's say for example po, nagre-range nga sa 100 pataas na ang iyong nagiging sales monthly. So, dapat hindi na siya bumaba. No? Kahit hindi niya halimbawa, ang in-improve lang napakaunti, pero hindi dapat bababa. So ako noon, nag-start ako talaga nun sa 500K, kailangan hindi na bumaba sa 500K. Kailangan mas tumaas sa 500K. Hindi, kasi hodang 20,000, 10,000 lang ang itinaas na sales from previous month, it's totally fine. At least nakikita mo yung range. No? Nagagamay mo, nakukwenta mo yung range. Yun ang importante. Kasi doon mo din mababase kung na may growth talaga sa tindahan mo. May laman ang tindahan mo, hindi nakakalbo tindahan mo, ibig sabihin no, nakakapag-paroling ka pala. At makikita mo na rin, ang purchasing power mo ay kung gaano nakalaki. Nang sa ganon, kung worth ba talaga na darating sa mag-i-invite ka ng supplier, ng for delivery or for discounts. Kasi may mga deals na mga ano di ba? So ako, dito sa tindahan ko, kagandahan, kapag kami mga offer na mga consignment, makakatulong, no? Makakatulong talaga siya. So, tamang paggamit lamang ng iyong chance na mabigyan ka ng consignment. Kasi, napakagandang pribilehiyo yan, napakagandang chance yan sa negosyo na magkaroon ka ng consignment at hindi ka masira. Kasi, dignidad mo, pangalan ng negosyo mo ang nakataya dito. So, lagi mo tatandaan na always priority your obligations and responsibility when it comes to business. Okay? And then, syempre, hindi naman po pwedeng laging puro hanap buhay lang. Asa naman ang kabig mo, 'di ba? Kung nagpaparolling ka. Kung halimbawa, you are now ready to or the store is now ready na kuhanan na talaga, ibig sabihin na kailangan magamit mo naman siya. Ano na ba ang may mapupundar ba, makakapundar ka ba, or pangraos lang talaga, pantulong man lang sa inyong gastusin at meron pang ibang other source of income. So, dito lahat papasok yan sa iyong third trimester. Dito mo lahat maaaral yan. Tatalon ka ng 1 taon. No? Ano na ba ang na-achieve ng tindahan? Magkano na ba ang nilalaman? Magkakaroon ka kasi ng, reminiscing, magre-reminisce ka, re-reviewin mo yung from day 1 mo hanggang 1 year mo. Kaya nga may tatawag tayong first year anniversary. Diba? Yun yung gold. Sa totoo lang, yun yung inaano natin doon. Na nagse-celebrate tayo ng first year anniversary natin kasi we are also reminiscing or reviewing or reflecting ourselves, no? Or, paano ba? Basta yun, tinitingnan natin ang naging improvement ng hanap buhay natin at ano na ba ang na-achieve nito sa buhay nating personal. Ito ba ay nakakatulong? Nakakapag-ipon ba tayo? Nakakapundar ba tayo? And at the same time, umiikot ang tindahan na lumalaki, nag-i-improve. No? Or kaya naman, nakakatulong talaga na stable na nabibigay niya yung kailangan mong amount para sa pagtulong sa iyong personal na panggastos or personal na buhay. Kung ano man ang sinet mong purpose at goal ng iyong hanap buhay. Dapat, in this time na 1 year, natutugunan na niya already, and at the same time, may sumusobra pa. Okay? Now, hindi lahat ng sitwasyon ng hanap buhay or mangyayari sa inyo ay ganito. Maaring ang iba ay magkakaroon ng delay. No? Yung iba, ang reason ng pagka-delay ay hindi pa natatamaan ang tamang formula ng diskarte sa hanap buhay nila. I just cannot give exact sa inyo kasi magkakaiba naman tayo ng area, ng sitwasyon, ng supplier, ng lokasyon, ng presyo, kung anong galawan sa lugar natin. So, maaaring may madedelay,
hindi dahil sa mali ang diskarte, kundi dahil sa talagang due to circumstances. But usually, ang nagiging reason ng pagka-delay ay maling diskarte talaga. Kaya po tinuturo na natin to. Kaya po inaalam na natin to, inaaral na natin to, ngayon pa lang. So, paglakad mo po ng 1 year hanggang 2 years. Kasi pinakamatagal na ang 2 years sa trial and error method. In this time, kung lumaki na, handito na ba yung kumuha ka na ng mga alipores? Handito na ba yung meron ka ng meron ka ng tindera, ganyan. Yung part ko, wala pang 1 year yung tindahan ko. Kumuha na ako ng tindera. It is because kasi napakabilis po nung nangyari sa paghahanap buhay ko. Ang bilis ng paglaki niya. Ang bilis ng improvement niya. So, kumbaga ba, hindi na talaga kaya ng katawan ko. At dumating ako dun sa punto talagang, sinabi ko lang, mabit ko lang ang sales na 20,000 pataas ng consistent. Kukuha na ako ng tindera. Actually, oo, basta nabibit ko na siya. Hindi man araw-araw, dapat mas madalas yun sa isang linggo. No? Yon yung aking goal. 15 to 20,000 that time. Kaya ako nag-hire. So, ginawa ko. So, hindi lang nahirapan lang ako, napagod lang ako, kumuha na ako agad. Hindi. Nagbase ako sa kakayanan ng tindahan, kung kaya ba ng gastos niya. Kasi baka nakakahinayang lang, imbis na yung pansasahod mo, bibigay mo sa tindahan, syempre, hindi ka mag-hire agad-agad. Ang kaso, paano naman kung health mo naman ang magiging problema? At kung siyempre isipin mo din, kung hindi ako kukuha ng tindera, mas babagal ang pag-asenso ko kasi hindi ako basta-basta nakakalabas, hindi ako basta-basta nakaka-explore, hindi naman 10 ang kamay mo. So, siyempre, dadating talaga sa punto, kailangan mo ng galamay. So, ingat sa mga ganyan desisyon kasi unang-una, obligation yan kasi magpapasahod ka ng tao, makikisama ka, magte-training ka ng tao. So, lahat ng bagay na magiging desisyon mo, lalo na kung may mai-involve na third party sa iyong hanap buhay, lagi mong iisipin kung para sa ikagaganda at ka-asenso ng hanap buhay. Hindi yung para lang din sa comfortability mo. Bukod sa comfortability mo, syempre, minsan kasi yung comfortability natin, huli na natin Ganun tayo magsakripisyo sa hanap buhay, no? But syempre, kailangan lahat yan ay kasama. Comfortability mo at ikaka-asenso ng hanap buhay mo, kaya mo ginagawa. Makakatulong sa sa operations ng hanap buhay. So, importante yan. At napapaloob yan sa lahat ng panahon ng iyong trial and error method. So, good luck, Kasari. God bless, Kasari. Sana marami kang naintindihan at natutunan. Magkaroon ka ng timeline. Nang sa ganon, importante kasi ito na magkaroon ka ng time frame ng timeline. Why? Para maintindihan mo, malaman mo kung ang store ba ay para talaga sa'yo or baka naman naglalaro ka lang, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Na dapat sana ay nag-jump ka na sa ibang venture ng hanap buhay na baka mas doon mo makita ang sarili mo na mas magaling ka, mas meron kang i-improve at mas maipapakita mo talaga yung passion mo, no? Or yung sarili mo. Kasi, alam niyo po ba, isa lang ang talaga napansin ng daddy dito sa hanap buhay ko na to, yung ganitong pagtitindahan. Ang tindahan ay parang ako. Kapag wala ako sa tindahan, ang tindahan hindi basta gagana. No? Ika nga ni daddy, mapapagana namin yan mga 1 to 3 days. Pero sobrang hirap na kami yan kasi lahat ng desisyon at diskarte nasa akin. So, kaya tinuturo ko sa kanila para magkaroon din naman ako ng bakasyon kung sakaling gusto ko. No? Yun yung point doon. Masarap lang na ganun yung dadating ka na doon sa puntong, di ba? So, kung napapansin nyo din, lagi kong binabanggit before, na ini-establish ko nga muna si store, inaano ko, kasi kapag nag-venture na ako, hinarap ko na ulit ang dishwashing, gusto ko buong buo ang sarili ko sa aking paghahanap buhay ng panibago. No? Dahil, gusto ko kapag humaharap ako sa customer, pag nasa daan ako, nasa field ako ng pagdi-dishwashing, yung sarili ko ay nakafocus, may focus ako. So, kaya hindi ina-advise din, hindi na-advise na kapag nasa trial and error method ka pa, ay magja-jump ka agad ng ibang hanap buhay. Kung kaya, magaling ka, go. I encourage you. But kung hindi, at alam mo talagang nahandong ka sa part na talagang sobrang inaaral mo pa, nangangapa ka, kasi syempre, lalo na kung wala kang background history when it comes to sales, hindi pa ganun kagaling ang diskarte mo, mag-focus ka muna. Kasi kailangan yung focus, importante yan no? So kaya ako ganun. Itong in-establish ko muna. Nasa ganun, pagka hinarap ko ulit ang pagdi-dishwashing, bumubuo ang sarili ko sa pagdi-dishwashing. Ayoko nung nasa daan ako, Diyos ko po, anong oras ba tayo uwi kasi baka tindahan, ganyan. Okay lang yon, normal na iniisip mo yon. However, gusto ko din kasi na kapag ako ay nasa field,
talagang yung buong isip at puso ko nandun lang. No? Actually, yun yung aking secret when it comes to that. Kapag gusto ko nasa harap ako ng mga customers, gusto ko talaga yung focus ko nasa kanila. Hindi yung focus ko nasa ibang bagay. Kasi, naano ko. Pero tao lang ako, nadidrain din ako. Siyempre, dadating sa point na nagkakaroon ka ng mistakes. Siyempre, naapektuhan ng mga customers. Pero yung hindi naapektuhan na, in a sense na, para lumayo sila sa'yo. But, yung mga lang, ibig sabihin parang nalilito ka lang konti, pasensya na, nalilito lang, medyo busy, ganyan, naintindihan nila yon. But yung, alam mo yun, yung attitude mo na towards them, naapektuhan na, iba na yung dating, iba yon, no? So, sana ay may nakapulutan kayong aral for today's video. Ito lamang ay aking i-share. Bukas Mami Park and this is Team Park, fighting mga kasari, go for the gold, go for the sales, and syempre, manalangin. Fighting! Bye!